Ikaw ba ay isang aksidente o disenyo ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po si Jonah Alangilan and Christine Aquino. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Belated happy birthday din po kay Ma'am Edna Santos ng Hong Kong. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa intelligent design. Now, intelligent design. Pag sinabi po natin intelligent design, merong isang, pag tinignan mo yung creation, makikita mo talaga na ang talino ng gumawa ng mga bagay-bagay dito sa buong universe. So, merong intelligent design. Ibig sabihin, hindi aksidente yung mga nakikita natin dito sa mundo. Hindi aksidente yung mga hayop, hindi aksidente yung mga tao, hindi aksidente yung nature, hindi aksidente yung universe. Dahil merong intelligent design, nangangahulugan lang din na merong intelligent designer. May nag-design. So, kung merong ang nakitang relo, merong watchmaker. May watch, may watchmaker. Yung watch, hindi pwedeng aksidente lang na nagkaroon ng relo. Meron talagang watchmaker. Intelligent design is the view that God directly created the world and all its life forms. It stands in contrast to the belief that life developed purely by random evolutionary processes. Scripture reveals that creation is intentional, purposeful, and displays God's wisdom and power. The complexity and beauty of life point to a divine creator, not chance, but choice. Ibig sabihin, pinili ng Diyos na ikaw ay ipinanganak. Hindi ka aksidenteng ipinanganak. Hindi ka plinano ng mga magulang mo na okay, gagawin natin tong tao na to, no? There's more beyond that. That God, there's a God who chose you to become a human being. And God designed you just the way you are. Sabi po rito sa Psalm 19, verse 1, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Pag tumingin ka sa itaas sa gabi, makikita mo, hindi po, minsan yung isang tuldok na nakikita mong kumikinang-kinang, minsan po hindi yun star eh. Sometimes yung nakikita mo na yun, galaxy yun. Na masyadong malayo lang, no? Pero galaxy yun. Na binubuo yun ng billions and billions and billions of stars. Pero sinasabi po sa Biblia, God knows each of them by name. Alam ng Diyos yung bawat piraso ng mga bituin na yon sapagkat siya ang lumikha ng lahat. Bagamat napakalawak ng buong universe, sobrang lawak, unimaginable. Actually, namamangha talaga ako rito. Minsan ito yung isa sa mga fascination ko. Lagi akong namamangha. Pag pinag-uusapan yung mga planeta, solar system, galaxies, mga iba't ibang mga galaxies, tayo kasi nasa Milky Way. Yun yung galaxy natin. And binubuo yan ng billions and billions of stars. At tayo, yung araw natin, isa lang sa mga stars, maliit pa. Tapos merong solar system, yung planeta natin, butil na lang ng alikabok na lumulutang sa kawalan. Tapos doon tayo nakatira. Just amazing, di ba? Parang, wow, Lord, napakaliit ko. Bakit mo ako pinagmalasakitan? Bakit mo ako minahal? Samantalang, sobrang liit-liit ko na lang. Kaya po sabi ng psalmist dito sa Psalm chapter 8, verse 3 and 4, "When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay." After niya mapagmasdan yun, sabi niya, sino ako? Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? It's amazing. Sobrang lawak ng universe. Alikabok na lang yung ating tinitiran. Diyan tayo nakatira. Gano'n na lang tayo kaliit kung ikukumpara sa planeta natin. Pero pinagmalasakitan, minahal, pinagpahalagahan ng Diyos. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw.
Fine-tuning of creation reflects intelligent creation. Mula sa pinakamalawak na, space, kalangitan, hanggang sa pinakamaliliit, makikita nyo po yung disenyo ng Diyos. Fine-tuned. Ibig sabihin ng fine-tuned, talagang pinagplanuhan. Yung earth nga daw po natin, sabi ng mga scientists, lalo na mga Christian scientists, na kapag yan nalapit lang ng konti sa araw, hahatakin na ng araw yan sa gravitational pull ng araw. Tapos masusunog na tayo. Pag lumayo ng konti yan, mahihiwalay na tayo sa solar system, no? Pag yung nawala lang sa tamang location. At tayo yung magyayelo na ng, that's it. Wala nang buhay na matitira. Pero tayo nasa perfect spot na umiikot, nagre-revolve around the sun. So, fine-tuning of creation reflects intelligent creator. Ibig sabihin, plinano talaga ng Diyos from the beginning na yung earth natin magre-revolve around the sun. Saktong-sakto lang para magkaroon ng buhay. Hindi katulad sa ibang mga planeta na masyadong malapit sa araw o masyadong malayo sa araw, wala ka na makitang buhay. Yung earth natin perfect, napakadaming mga hayop, napakadaming iba't ibang klase ng mga nilikha ng Diyos sa mga lumilipad, sa lupa, at maging sa dagat. So, fine-tuning of creation reflects intelligent creator. Ibig sabihin, meron talagang lumikha na matalino sa lahat na lumikha ng lahat ng nakikita natin. Number 2 po, life's complexity is divinely purposed. Alam niyo po, maraming mga scientists ang naniniwala na tayo ay nagmula sa kawalan, nothing. Something came from nothing. Marami pong naniniwala na tayo ay galing sa isda at mula sa isda sa mga parang mga bakterya lang na lumulutang-lutang sa dagat. So, from some kind of bacteria, naging isda hanggang sa naging tao, no? Nasa tubig, napunta sa lupa, naging tao. May mga nagsasabi naman na tayong mga may buhay ay galing sa walang buhay. Sipin niyo po 'yan. Kasi mga life forms po tayo eh. Pero, paano ba nagkaroon ng buhay? Para lang ipagpilitan na walang Diyos, sasabihin nila, yung may buhay nanggaling sa walang buhay. Yung mayroon ay nanggaling sa wala. Yung universe, galing to sa wala. Everything came from nothing. Kaya po ang hirap paniwalaan ng mga ganong pananaw. Kaya mas madali po sa aking maniwala sa Diyos na lumikha ng lahat. Kasi, that's pretty obvious, di ba? Pag tinignan mo yung intelligent creation, meron talagang intelligent designer. Number 3, intelligent design glorifies intelligent designer. Ang lahat po talaga ng bagay ay patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag po may nakita kang magandang painting, ang ganda-ganda ng painting, ang hahanapin mo, sinong gumawa niyan? Ganun rin po dito sa creation. Pag tinignan mo, napakaganda ng creation. Punta ka sa beach, tingnan mo yung sunset, punta ka sa kabundukan, tingnan mo yung rainbow, and everything. Lord, ikaw ang creator nito. Ikaw yung grand artist. Talagang, mula dun sa creation, magkakaroon ka ng sense of awe and wonder. Now, you're amazing, Lord. I worship you. I honor you. So, intelligent design glorifies intelligent designer. Yung creation talaga, kumbaga hinihipo at hinihimas yung ating mga puso para sumamba sa ating Diyos sa kagandahan ng nilikha. Isipin nyo na lang kung nakatira tayo sa planet Mars. Hindi talaga tayo mabubuhay doon. At kung mabuhay man tayo doon, hindi ganun kaganda yung environment natin kumbaga kung ipukumpara sa Earth. Now, paano natin ito i-apply sa ating buhay yung merong intelligent design? Number 1, always go back to your Creator. Lagi po tayong manumbalik o bumalik sa lumikha sa atin. Huwag nating isipin kailanman na nag-e-exist tayo for nothing. Alam niyo po kaya maraming taong naliligaw ng landas kasi hindi sila bumabalik doon sa manlilikha. Kailangan mo talagang bumalik sa manlilikha at tatanungin mo siya, bakit mo ako nilikha? Anong dahilan ba't mo ako nilikha? Kapag bumalik tayo sa ating manlilikha, makikita natin yung source of meaning, source of purpose, source of happiness. Hindi ka magiging masaya sa buhay mo hanggat hindi ka nakakabalik sa iyong manlilikha. Hanggat hindi ka nagsisisi sa iyong mga kasalanan at maunawaan na, Lord,
nagrebelde pala ako sa inyo, patawarin niyo ako, I wanna go back to you. Mga kapatid, sa lahat ditong nakikinig dito sa devotion natin, ito yung lagi nating mensahe. Bumalik tayo sa ating Panginoon. And actually, itong devotion natin na ito ay dedicated para yung lahat naman ay kinig, ay makahakbang, kahit isang hakbang lang, palapit sa ating Diyos. Every devotion is one step closer to Jesus. And para sa mga bago, no, expect nyo na kada nagde-devotion tayo, isang hakbang yan palapit sa Diyos. Isang hakbang yan patungo sa mas mainam na relasyon sa Diyos. At ang pundasyon po nito ay ang ating Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Always go back to your Creator. Pangalawa, believe that God created you for a purpose. May layunin sa iyo ang Diyos. May plano ang sa iyo ang Diyos. Hindi po pwede sa atin na magpakalayo-layo tayo sa Diyos, pero at the same time, hinahanap natin yung purpose ng buhay. Yung purpose ng buhay laging nasa Diyos. Bakit po? Siya kasi yung lumikha. Parang ganito po yan eh. Halimbawa, eto, nilikha ko to. Ako gumawa nito. For the first time, wala pang ganito. Ako lang talaga yung unang gumawa nito. Yung purpose niyan, nasa isipan ko. Kaya pag nilagay ko yan dyan, yung mga first time na makakakita, ano yan? Hindi sila pupunta sa ibang tao or kung saan man para alamin yung purpose nito. Kailangan yung tao na yun pupunta doon sa Creator, sa lumikha. Russell, ba't mo nilikha yan? Anong purpose niyan? Ganon din po sa ating mga tao. Ang purpose natin nasa isipan ng Diyos. Kaya kailangan nating bumalik sa ating Diyos, go back to our Creator, and ask God, Lord, why did you create me? Bakit nyo ako nilikha? Anong purpose nyo? Anong plano nyo? Hindi mo matatagpuan ang plano at layunin ng Diyos sa iyong buhay kung magpapakalayo-layo ka sa Kanya. Kailangan talaga nating lumapit sa Kanya at tanungin, Lord, ba't ako nabubuhay sa mundo? Ba't ako Pilipino? Bakit ako babae o lalaki? Bakit ako nagtatrabaho sa pinagtatrabahuhan ko? Bakit ako estudyante? Bakit ganito yung passion ko? Bakit ito yung mga gusto kong gawin sa buhay? Bakit mo ako ginawang ganito kung ano ako ngayon? What's your plan? Go back and ask God's purpose. Pangatlo po, cultivate your God-given design for God's glory. Pag sinabi po natin cultivate, ibig sabihin po nito, may binigay sa iyo yung Diyos. Isipin mo parang buto yan, no? Natutunan ko lang recently sa kaibigan ko, sabi sa akin, parang buto yan eh. Binigyan kayo ng Diyos ng buto, i-cultivate mo. Alagaan mo, tanim mo sa matabang lupa, diligan mo, hanggang sa tumubo yan. Now, tayo po mga tao, iba't ibang buto yung binigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, iba't ibang potential, iba't ibang kakayanan, iba't ibang mga gifts, talent, iba't ibang mga passion. Na hindi tayo pare-pareho. Pag binigyan ka ng buto ng, let's say, buto ng kasoy, pag diniligan mo yan, mamumunga yan ng kasoy. Yung iba naman, binigyan ng buto ng mangga, kukultivate mo yan. Pag naging puno yan, mamumunga yan ng mangga. Now, lahat po tayo may mga potential. Iba-iba lang. No? Parang iba-ibang buto lang. Now, hindi mo maaabot yung potential mo kung hindi mo alam kung anong klase kang buto. Ano yung binigay sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, for sure, lahat po tayo may kanya-kanyang talento. May mga kanya-kanyang kagustuhan. Yung iba sa atin, engineer. Yung iba sa atin, lawyer. Yung iba sa atin, doctor. Yung iba sa atin, businessman, businesswoman. Yung iba sa atin, mga teachers. Yung iba sa atin, mga estudyante. Lahat po ng yun, mga potentials, mga buto yun. Kailangan yun mamunga, mag-flourish, and you have to become excellent wherever you are. Kailangan i-cultivate, pagbutihin yung mga binigay sa iyo ng Diyos. Kasi kung nasan ka ngayon, ano ngayon yung passion mo, ano yung nasa puso mo, nilagay ng Diyos sa puso mo, yan yung gusto ng Diyos na gawin mo, pagyamanin mo. Yan yung disenyo sa iyo ng Diyos. So, cultivate your God-given design. For what? For the glory of God. Para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Tandaan natin mga kapatid, your God's design. Go back to the designer and cultivate your God-given design. Para po sa ating discussion, what is your God-given design or purpose in life? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Creator God, thank you for the beauty, order, and complexity of the world you made. I'm not here by accident.
I am the result of your intentional design. Remind me that your fingerprints are everywhere, if or when I doubt your existence. Help me see your glory in the stars, the oceans, the human heart, and even in my own life. May I live with purpose, knowing I am created by you and for you. Fill me with wonder and boldness to declare that you are the master designer. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Crescencio. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.